Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 6, 2025. Brace ourselves na ba tayo? For something that will unlikely to happen in the afternoon. Partikular dyan po sa Senate session. Kasi may rumors na magkakaroon daw po ng change of leadership dyan po sa Senado. Ito nga pong nakikita nyo sa ating harapan, rumored na kukudita daw diyan po sa Senado at papalitan ito pong si Senate President Tito Soto. Pero ito po ay malaking fake news mga tol. Kasi yung mga kumakalat po ngayon, like this one, kalat po itong photograph na ito ngayon sa social media at nagtatanong lang naman. Pero hindi maganda yung nai-input na impormasyon sa ating mga kababayang Pilipino eh. Sabi kasi dito sa photograph na ito, is there another Senate coup? Rumored new Senate leaders. Let's wait and see tomorrow, October 6, 2025. For Senate President, Senator Alan Peter Cayetano, Senate Pro Tempore, Senator J.B. Ejercito, Senator Pia Cayetano for Blue Ribbon Committee Chair and Majority Leader, Senator Amy Marcos, Deputy Majority Leader, and Senator Rodante Marcoleta, Blue Ribbon Committee Vice Chair and Deputy Majority Leader. Ang mga posisyon na papalitan nila kung totoo itong fake news na ito, fake news to hindi totoo. Siyempre si Senate President Tito Soto, Senate President Pro Tempore, Ping Lacson, Senator Ping Lacson as Chairman of the Blue Ribbon Committee, Senator Mig Zubiri as Majority Leader, and syempre, si Senator JB as Deputy and Risa Ontiveros as Deputy Majority Leader. Tapos ang Vice Chair ng Blue Ribbon Committee now, si Senator Erwin Tulfo. But inuulit po natin mga tol, ito po ay malaking fake news. Matagal kami nag-usap sa text kahapon o kagabi hanggang sa inabot na nga ako ng antok Pero nagising ako ulit nitong si Senator JB Ejercito. Sa totoo lang mga tol, naglabas ng sama ng loob sa akin si Senator JB kagabi, no? Na siya'y natatarget ng fake news. Para nga daw siyang tinatamad na at nabibiktima siya ng mga kasinungalingan at lumalabas na siya pa ang masama. Ang nasabi ko na lamang, kaya nga good one kayo, ano? At wag kayong susuko kasi iilan na nga lang ang matitino. Sa aking pagkakakilala sa inyo, matino kayo at hindi corrupt, tapos susuko pa kayo. In short, mga tol, sa pag-uusap namin na yon sa text, pinatunayan sa akin ni Senator JB Ejercito na lahat po ng mga kumakalat na ngayon na change of leadership, kung siya ang pag-uusapan kung siya po. Ibig sabihin, kung magkaroon man ng pagpapalit sa liderato mamaya, wala nang kinalaman si Senator JB doon, malibang kung bumoto siya. Pero sabi niya nga, hindi mangyayari yon. Dahil walang ganyang pag-uusap, nagkausap na rin daw sila ni Senator Alan Peter Cayetano at never nilang napag-usapan yan. At malaking fake news po yung pinapakalat ng ilan. Higit sa lahat yung mga sumusulat nito na wag kayong mag-alala, hindi po mangyayaring magkaroon ng pagbabago ngayong araw po na ito. No? And I believe, yan din ang paniniwala ng Senate President po natin na si Tito Soto. Kasi ito nga po yung kanyang paniniwala at paninindigan na ayon sa Billionaire News Channel, sinabi niya po, ito pong si Senate President Tito Soto, na he's very confident na nasa kanya pa rin po ang suporta ng majority ng mga senador sa mga espekulasyon ng pagbabago po ng leadership sa Senado. Ang napopost kasi napapalit sa kanya ay si Senator Alan Peter Cayetano pero wala po iyang katotohanan. Sa kabilang dako mga tol, mukhang sigurado nang magkakaroon ng pagbabago sa chairmanship ng Senate Blue Ribbon Committee. At ito kasi ay inanunsyo ni Senator Ping Lacson sa kanyang Facebook page. Nung una kasi, okay naman Nagtataka nga ako bakit biglang naging desidido na itong si Senator Lacson na mag-change na magbitiw sa kanyang posisyon Kasi nung napakinggan ko yung kanyang interview sa DCWB, sinabi niya doon na kinokonsidera niya lamang magbitiw, na pag-iisipan niya. Kasi hindi niya raw makaya kung yung mismong mga kasamahan niya ang nakakaramdam ng frustration sa kanyang pamumuno as chairman ng Blue Ribbon Committee. Sabi niya nga, kaya niya daw tanggapin ang bashing, ang anumang mga statement na nagmumula sa publiko,
Pero kapag ka nawalan na ng tiwala sa kanya ang mga kasamahan niya, ibang usapan na daw po. At pumutok diyan yung mga pangalan, syempre, sa mga nakalipas na panahon ng dalawang partikular na individual. Si Senator Win Gatchalian at saka si Senator JB Ejercito. At naging topic din namin sa pag-uusap yan kagabi ni Senator JB. Kay Senator Win Gatchalian, bago natin puntahan kay Senator JB, eto naman yung kanyang sinabi. Definitely mananatili tayo kay Senator Soto. Nakikita ko na stable ang leadership ni Senator Soto. In fact, sa kanya nang galing itong suhestyon na o sa floor na lang tayo mag-amend para maging transparent at nag-agree na rin kami kasama ang ating Pangulo na hindi na namin i-implement yung Certificate of Urgency sa budget. Kaya wala talagang kinalaman si Senator Win Gatchalian sa naging desisyon ni Senator Panfilo Lacson na magbitiw sa Blue Ribbon Committee kasi napapasama yung dalawa ngayon, si Senator Win Gatchalian at Senator JB. Sila yung nasisisi ng public dahil parang silang lima yung nagpe-pressure daw dito kay Senator Panfilo Lacson para magbitiw. No, nakakaramdam ng frustration. Pero nililinaw nila, particular si Senator JB, na hindi siya sang-ayon sa pagbibitiw in particular. Siya pa nga ang nagsuggest, si Senator JB ang nagsuggest ng susunod na hearing at kung ano yung mga agenda nila possibly. At yon ay pinatotohanan nitong si Senator Lacson sa interview niya sa DCWB. Ito nga po yung, I'm sorry nagkamali ako ng pindot. Ito po yung ebidensya na si Senator Lacson, walang problema sa kanila sa pagitan ni Senator JB. Magkausap na sila May schedule na nga sana ng October 8 yung Blue Ribbon Committee hearing. Pero ito ang dahilan kung bakit hindi po matutuloy sa Wednesday. Basahin ko po In a message, Lacson said he had initially scheduled a hearing on October 8 upon Senator JB Ejercito's request to summon former DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan. Ayon po ito kay Senator Lacson, hindi po ito ayon kay Senator JB lamang. Ang malinaw dito, walang problema sa leadership ni Senator Lacson kung ang pinag-uusapan ay yung mga gagawin nila diyan sa Blue Ribbon Committee. Kasi ang problema mga tol, na misinterpret ng tao yung previous interview. Ang nangyari kasi doon, na-interview si Senator JB Ejercito, tapos syempre nangyayari na yung mga kasamahan nilang senador parang ang tinatahak na direksyon ng mga investigasyon, hindi rin naman kasi kontrolado ayon kay Senator Lacson yung mga sasabihin ng resource person. Ang problema, mga senador ang pinangalanan. Kaya sa parte ng Senator JB, prior to dung caucus nila, na isabi niya yon sa harapan ng media or ng publiko na misinterpret natin lahat, even ng mainstream media. Kaya nagkaroon ng pagpapaliwanag dyan. Tapos binalita rin sa ABS-CBN na walang pagbabagong magaganap sa leadership ng Senado dahil doon sa sinasabing frustration. Dahil naayos na nga. After that interview, nagkaroon ng caucus. Ibig sabihin, nagkita-kitang muli ang majority at pinag-usapan yung kanilang mga saloobin. Maayos na ang lahat. Ang problema, ayaw tumigil ng mga fake news peddlers. Ayaw nilang magkaroon ng stability diyan sa Senado at pinagbabangga-bangga talaga ang mga senador. Partikular siguro, may mga naghahangad ng posisyon at yun lang ang tanging paraan, i-destabilize ang Senado para yung posisyon na yun makuha nila. And we do not know kung sino sila. Ayoko naman magparatang dito dahil wala naman akong basihan. Pero ano ba ang kadahilanan talaga? Bakit hindi po natuloy ngayong Wednesday sana ang Blue Ribbon Committee hearing? Hindi dahil sa mga senador na binanggit natin, Kung hindi, ito kasi napakinggan nyo naman ito doon sa DCWB interview kay Senator Lacson However, due to unavailability of necessary documents and conflicts with other hearings, Lacson said they canceled the probe until further notice. Yan po ang katotohanan dyan. Pero syempre, maraming nagtataka bakit kailangan pang bumitiw ni Senator Lacson. Actually, ang pagbibitiw ni Senator Lacson ay ikinadidismaya ng maraming mga Pilipino, kasama na po ako doon. Dahil nagtataka ako, kung patuloy kang lalaban sa korupsyon, nandun ka na sa magandang posisyon para labanan ito 'Di ba? Bilang head ng Blue Ribbon Committee. Tapos, bibitawan mo. Saan ka? Sa sideline ka na naman magsasalita. Hanggang salita lang doon, wala kang kapangyarihan mag-imbestiga. 'Di ba? Unlike dito. Pero wala tayong magagawa kung baka meron pa kasing ibang mga senador na kinukonsidera itong si Senator Lacson na kailangan pong
ayon sa napakinggan ko ayon sa napakinggan kong eksperyensadong Senate President before na si Franklin Drilon, nagkaroon ng interview sa kanya kanina, si Karen Davila, at sinasabi niya base sa kanyang experience na maaaring estratehiya ito para kay Senator Lacson para once and for all tuldukan na daw yung discontentment na maaaring nasa sa loob ng mga miyembro ng majority. Na once and for all, para matapos na to, sige, bibitiw na ako dito sa Blue Ribbon Committee at ibigay na natin sa iba. At mapanatili lang talaga natin yung leadership. Kumbaga, ito ay sacrifice, sinasabi sa interview na yon itong si dating Senador Drilon, na could be an ultimate sacrifice para kay Senator Lacson para lamang mapanatili ang leadership ni Senator Tito Soto as Senate President. Which I partially agree, no? Pero syempre, kung mas malapit talaga, yun yung pinakahugot natin dito ang puso ni Senator Lacson sa paghahanap talaga ng katotohanan at paglaban sa korupsyon, tingin ko, mas mabuti sigurong intayin niya na lang natanggalin siya. Ito ay opinion ko na, ng kanyang mga kasamahan at doon na lamang siya umalis dahil wala na talagang dahil ipinormal na yung pag-aalis sa kanya. Wala tayong magagawa, desisyon niya ni Senator Lacson, tanggapin na lamang natin. Ang sa atin lang naman, ako ang primary concern ko, kung maaalis si Senator Lacson diyan mamaya, magbibitiw sa kanyang pwesto, sana naman wag mapuntang pabalik kay Senator Rodante Marcoleta. Baka hindi na po maganda mangyari sa Senado, baka lusubin na po kayo dyan ng tao pagka ganun ang nangyari. Pero balik tayo doon po sa change of leadership. Nagpahayag din dyan si Senator Lacson na fake news lang yung mga yan. Sabi niya nga, not true. It's the same old rehash Saywar tactic all over again, intended to confuse and sow intrigue among the members of the majority. Rest assured, there's no wavering in my advocacy against the corrupt and rotten system, particularly the misuse and abuse of public funds. Pahayag po yan ni Senator Lacson na pinabubulaanan niya ang pagpapalit ng liderado ngayong araw po na ito diyan po sa Senado. Kaya wag na po tayo masyadong mag-alala mga tol. Ako, I am very confident now na hindi mapapalitan si Senator Tito Soto bilang Senate President. Knowing na yung isa mismong dinadamay nila sa fake news na si Senator JB Ejercito ay kausap ko, matagal kami nag-text kagabi at sinasabi niya na fake news po ito. Wala itong katotohanan. Masama na nga ang loob niya dahil lagi na lang siyang nasisisi daw at siya yung napagbibintangan na sasapi pa dito sa mga nagbabalak na patalsikin si Senate President Tito Soto. Ang particular text na pinangahawakan ko diyan kay Senator JB Ejercito ay nung usapan namin nung Friday. Kung saan sinabi niya, malabong mangyari na pumunta ako sa minority, referring to the 9 minority now, yung Duterte Block kung tawagin, Mariosep. To be more specific, yun po yung kanyang text sa akin. Kaya ako, panghahawakan ko yan at naniniwala naman ako na tapat niyang sinasabi yung bagay na yon. At abangan natin mamaya. Basta ako, naniniwala ako sa kanya. Sana kahit paano yung mga naniniwala sa akin, mapanatag ang loob nyo na base po sa impormasyon na ibinigay sa atin ng Senator JB, hindi po magkakaroon ng pagpapalit ng liderato sa Senado ngayong araw po na ito. Eto na, pumutok na issue kahapon, yung makajos na senador na mistulang pastor kapag nagsasalita lagi sa plenaryo at sa iba pang mga pagkakataon, nagpropose ng isang idea. Ewan ko kung ito'y katanggap-tanggap sa iba, pero sa akin, ito'y katawa-tawa. Hindi na katanggap-tanggap, ito'y katawa-tawa pa. Bakit? Basahin ko po ang kanyang makajos na statement dito. A blessed Sunday, reflection on trust or tiwala. Nef, di ba? Makajos na makajos talaga to si Mr. 10K Through God's grace and mercy, public office is public trust. Nakakadalawa na. Una, blessed Sunday. Pangalawa, God's grace. While we see in social media and surveys that politicians and political figures have their own group of genuine supporters, I dare say, now, more than ever in our history, politicians are suspects. People have lost trust in government
and government officials. Partially agree, no? Kasi para saan pa? Supporter ako ni Pangulong Bongbong Marcos kung sasabihin kung nawala na yung tiwala natin sa government official. Kailanman, hindi nawalan ako ng tiwala kay Pangulong Bongbong Marcos eh. Pero sa iba, at marami sila, nawalan talaga ako ng tiwala. Tuloy tayo. Honestly, who can blame them? So, here's a thought. What if we all just resign and allow a snap election? Yun na yung pinaka nakakatawa dito at hindi katanggap-tanggap para sa akin. Gusto niya mag-resign lahat tapos magkaroon ng snap election? Anong pumasok sa isip nitong si Senator Alan Peter Cayetano? Isang abogado po ito From the President, Vice President, Senate, and Congress. With one important addition, no incumbent from the above can run for one election cycle. Ibig sabihin, kasama siya, no? Kasi President, Vice President, Senate, and Congress. Hindi kasama yung mga local government units or executives. National government has its bureaucracy and will continue to run. Governors, mayors, and barangay chairpersons are generally trusted and will be in place. Totoo ba yan? Senator Alan Peter Cayetano, mga gobernador, mayor, and barangay chairpersons ay mas marami ang mapagkakatiwalaan? Parang hindi yata totoo Ewan ko sa lugar ninyo. Kasi dito sa amin, mapagkakatiwalaan naman ang mayor namin. Si Mayor Vico Soto. No drama, no excuses, no recycling, just a clean slate for the Filipino people. A turning point leading to renewal and revival. Instead of people power, sacrifice from people's servants. If we truly serve them, then starting over shouldn't scare us. Because real change starts with radical honesty and the courage to admit when it's time to step aside. We should all just consider this. What if and pray about it. Okay? Maganda naman yung layunin niya Kaso lang katawa-tawa. Ang pinakamaganda rito sana, pangunahan niya mga tol. Kaya nag-react tuloy yung kapatid niya rito. Ito na ang reaksyon ng kapatid niya. No? Naputol ko yung reaksyon ng ating Senate President muna. Unahin natin yung reaksyon ng ating Senate President. Si Senate President Tito Soto sa kanyang proposal, idea na isinusulong. Sabi ni Senate President Tito Soto, "We have no constitutional nor legal framework for snap elections. We will be flirting with uncertainty and chaos. Just my opinion." Alam niyo mga tol, para tuloy ang nangyayari, ang tunay na abogado, si Senate President Tito Soto. Tapos, itong si Senator Alan Peter Cayetano, baka nagkabaligtad. Siya yung nasa One Ball University sa School Bukol. Naalala niyo yun? Diba, merong sitcom ito sina Tito Soto, Joey De Leon dati, na sina Vic Soto, na One Ball University, School Bukol. Kung saan, nag-aabugas siya. Itong si Tito Soto doon, and eventually naging abogado kung tama yung pagkakatanda ko sa sitcom na yon. Batang-bata pa ako masyado noon no? Kasi yung mga sinasabi ni Senate President Tito Soto ay legally correct. Tapos, yung proposal ni Senator Alan Peter Cayetano ay walang basihan sa konstitusyon. Ibig sabihin, kung walang basihan sa konstitusyon, ano pinaguhugutang legal nun? Wala. Di illegal. Tapos nanggagaling sa isang abogado. Nakakatawa, di ba? Ngayon, dahil sa proposal na yan ni Senator Alan Peter Cayetano, may say dito yung kanyang kapatid. For context hindi maganda ang samahan ng magkapatid na ito. Magkaaway yata ito. Parang dating sitwasyon, pero magkaayos naman sila ngayon ng bad one and good one. Kinalaunan, magkakabati din yan. Parang ngayon, yung bad one at good one, magkabati naman. Pero itong si Lino Cayetano, ang dating mayor ng Taguig City at si Senator Alan Peter Cayetano, hindi po maganda ang samahan nito ngayon bilang magkapatid sa isa't isa. Pero sinusuportahan niya ngayon yung proposal nitong si Alan Peter Cayetano. Nako, Senator Alan Peter Cayetano, suportado ka ng kapatid mo ngayon. Ang tanong, kaya mo kayang gawin ito? Yung kanyang sinasabi dito? Sabi kasi ni former Mayor Lino Cayetano, I support this proposal. I agree with my brother Alan and ask that we start with ourselves. Paano yan? Senator Alan Peter Cayetano, simulan nyo daw. Give up power. Kasi ito yung mahirap mga tol Pagka nagsasalita ka, dapat, kaya mong gawin. Total, ikaw yung nagbigay ng idea,
pangunahan mo. Ganun kasimple yon. Give up power. And this movement for real transformation will be a legacy our father will be truly proud of. Let's lead. The Senate will function without the Cayetanos, while Taguig has a very capable vice mayor and the Cayetano political party has had 15 years to run Taguig City and institute reform. Matibay na dapat ito. If you truly believe what you say, then trust and have faith that if some of the old guard step down now, it will inspire others to follow. I will support further that no Cayetano should run in 2028. Lahat tayo. Hindi naman siguro ito gimmick, konektado sa plano at gulo sa Senado, kundi sinserong ideya para masagot ang hiling at galit ng tao. Your proposal will show the entire world that this generation of Filipino leaders are willing to sacrifice and step aside for the next generation. And we are ready to help them lead now. Oh, yari ka ngayon. Senator Alan Peter Cayetano, kapatid mo tuloy ngayon yung nag-uudyok sa'yo na pangunahan mo na, pangunahan nyo na. No need for to wait for them to take it. Let's give it to them. The next generation is ready to lead. Be the spark. Maybe this is the best proposal yet. Anuman ang intensyon nito, baka ito na nga ang natatanging solusyon. Pero kailangan ipakita na sincero tayo. Let go of power. Then people will believe. Abangan ka namin, Senator Alan Peter Cayetano. Mamayang hapon sa plenaryo. Baka pwede naman mag-privilege speech ka. Sa araw na ito, sa ngalan ng ating Diyos at sa sambayanang Pilipino, ako, si Senador Alan Peter Cayetano, ay gagawin ang isang ultimate sacrifice para sa kapanatagan ng bawat Pilipino. Ngayon, pinangungunahan ko ang pagbibitiw bilang senador. Mapapakinggan kaya natin yan kay Senator Alan Peter Cayetano? I don't think so, mga tol. Malabong mangyari yan. Hanggang salita lang yan si Alan Peter Cayetano. I dare you, Senator Alan Peter Cayetano, na kung talagang seryoso ka sa proposal mo, like what your brother said, pangunahan po ninyo. Magbitiw po kayo. Pag nagbitiw po kayo mamaya sa plenaryo, bilang senador, hahangaan ko po kayo. Suportahan ko na talaga kayo. Susuportahan ko talaga kayo. Eto, tuloy natin yung binabasa natin. For the status quo to step down may be the only way to give our country a chance. Baka ito lang ang pag-asa natin sa tunay na pagbabago. The next generation is more than capable. The private sector is filled with bright minds. The academe is recharged and excited. Media can smell change in the air. The youth is full of energy and up for the fight. If the politicians are stuck and can think of anything but compromise and camouflage, then let's endorse this proposal. With the President's support and as caretaker of the idea, it can work. But it starts with one. Be the one. Senator Alan, hamon sa iyo ng kapatid mo to, Senator Alan ha? And hamon na rin namin sa iyo. Sino sa mga manonood natin at makakapanood pa ng replay ng programang ito ang umaagree kay former Mayor Lino Cayetano na dapat pangunahan ni Senator Alan Peter Cayetano ang pagbibitiw sa pwesto bilang senador? Dapat maging ehemplo. Ako, sang-ayon ako. Senator Alan Peter Cayetano, dapat maging ehemplo po kayo. Magbitiw po kayo bilang senador. Ituloy natin ang binabasa po natin. Pakita natin na hindi ito gimmick na konektado na naman sa politika ng Senado at regodon ng mga politiko. Our people are tired and angry. And the Filipino, contrary to what some believe, are honest, hardworking, frustrated, and hungry for change. Baka naman, Senator Alan Peter Cayetano, resign now! I-share natin ito. Yan. Resign now. Pero ngayon, let's be serious. Ano ba ang mga sapantaha dito o opinion ng iba't ibang personalidad? Siyempre, pakinggan natin ang idea dito nitong si dating Senate President Franklin Drilon. Pakinggan po natin siya. Let's talk about Senator Alan Peter Cayetano's post. Over the weekend, I believe, he's calling for a snap election. And I quote, he said, "What if we all just resign and allow a snap election from the President, Vice President, Senate, and Congress
with one important addition. He says no incumbent from the above can run for one election cycle. So what do you think of this snap election call? I'm sorry to totally disagree with the idea of Senator Alan Peter Cayetano. The moment everybody resigns, who takes over? The military? You know, you may not have an ANC in our interview this morning. Number two, we have a process and we have a constitution which we must respect. We elected these officials, let them finish their terms in accordance with our constitution. But if they commit malfeasance, in the meantime, prosecute them in accordance with our existing laws in order to impose respect for the law and the rule of law. But asking everybody to resign, I dread that day if it will come, because very, very dangerous. We become a banana republic. Di ba? Very, very dangerous. Senator Alan Peter Cayetano, ng teteng naman yung proposal mo eh. Nadala ka na naman siguro sa pagiging makadiyos mo eh. No? Ayun ang mahirap kasi kapag ang pagiging makadiyos po ay isinasama sa paglilingkod sa ating bayan. Maganda na makadiyos ang isang lingkod bayan. Pero hindi mo pwedeng pagsabayin yan eh. Unang-una sa lahat, ano ang dahilan? Magkakaiba tayo ng relihiyon at pananampalataya. No? Kahit gaano tayo makadiyos, sa paningin natin tayo tuwid sa ating sarili, baka hindi maging katanggap-tanggap yon sa mata ng ibang mananampalataya. Kaya pagka ikaw naging public servant ka, ise-set aside mo yung religious belief mo eh. Dapat mas nangunguna sa'yo yung pagiging public servant. Pero dahil ikaw ay religious talaga, isabuhay mo yon. Not necessarily na sasabihin mo. Isabuhay mo, pag nakita sa iyo ng tao yun, masahangaan ka, Senator Alan Peter Cayetano eh. Di ba? Lagi ka nangangaral ng salita ng Diyos, eh kung isinasagawa mo na lamang, di mas maganda. Ang pagsasalita ng salita ng Diyos ay mabuti talaga. Generally yan. Wala nang question dyan. Pero nagtataka kami kasi sa'yo, lalong-lalo na yung ikinikilos mo parang iba. Partikular, ikaw pa yung nagsulong ng resolusyon for humanitarian consideration dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. O, di ba? Hindi ko maipagtagpo yung sitwasyon na merong isang dating Pangulo na blasphemer, no? Ilang beses nilapastangan ang ating Diyos. Diyos mo, Diyos ko, Diyos nating lahat. Tapos ito ka ngayon, pinagtatanggol mo siya sa abot ng makakaya mo kahit kung tutusin, wala na sa inyong nasasakupan yung sitwasyon. Hindi ko mai-explain sa sarili ko na sa kabila ng pag-admit ni Rodrigo Duterte na siya'y mamamatay tao, na siya'y babaero, at kung ano-ano pang mga negatibo na hindi po nagugustuhan, I believe, ng ating Diyos, ito ka na isang makadiyos, todo tanggol sa kanya. Ang hirap, di ba? O ngayon, pakinggan natin si Ronald Llamas sa naging interview sa kanya kung ano ang masasabi niya tungkol dito sa proposal nitong si Alan Peter Cayetano. Sabi mo dito parang nauwi na ngayon sa pagpanawagan ng snap elections. Doon muna tayo, no? Bago doon sa kung mayroong pagbabago sa Senado. Doon muna sa panawagan ni Senator Alan Peter ng snap mag-resign tayo lahat at mag-snap elections tayo. Well, medyo hindi maganda na siya yung mensahero. Ang sabi kasi niya, magpa-snap election tayo dahil dismayado yung mga tao sa ating mga politiko. Pero yung nagtatawag ng snap election dahil dismayado yung mga tao, mukhang kasama siya dun sa mga politiko na dismayado ang tao. So, mahalaga kasi kung sino yung messenger. Ang lakas ang tawa ko dun. Ikaw talaga, galing mo magpatawa kahit di ka nagpapatawa, Ronald Llamas. Pero mo sabihin ngayon. No? Yung mensahero, dismayado yung tao dun sa mensahero. Parang kulang na lang sabihin, wag ikaw yung magsalita. Ronald Llamas, baka naman kasi panindigan ni Alan Peter Cayetano. Baka naman mamaya sa sesyon ng Senado, magbitiw siya. Ulitin ko yung talumpati niya, kunyari lang ako, si Senador Alan Peter Cayetano. Kaso lang, hindi naman siya Malachis Escudero, kaya malamang sa malamang. English ang datingan nito. Ay, wag na, mahirapan pa ako mag-English. Diba? Dapat siya yung simbolo ng kanyang itinutulak. Ikalawa,
ay wala sa konstitusyon yung snap election na yan eh. Nung nagtawag ng snap election si Ferdinand Marcos noong 1984 or 85, siya ay isang authoritarian leader. No, wala pa yung 87 Constitution. Ang alam ko, wala yun sa 87 Constitution. Wala talaga. Ang snap election. Wala talaga. Pakinggan natin yung legal opinion dito nitong si Attorney Rene Bueno. Matagal-tagal din nating hindi nagamit na reaksyonan sa ating live stream ang vlog ni Attorney Rene Bueno, no? Pakinggan natin yung kanyang legal insights dito. Buenos días, buenos tardes, mga amigos, mga amigas, sa aking mga kayuwi sa Usapang Batas. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Ang tatalakayin po natin ngayong araw na to ay isang napakabigat at napakaradikal na mungkahi na nagmumula sa isang kasalukuyang mambabatas sa mataas na kapulungan. Ito po yung panawagan para sa sabay-sabay na pagbibitiw o mass resignation ng lahat na halal na opisyal at ang pagdaraos ng tinatawag na snap elections o yung biglang halalan na wala sa itinakdang oras ng ating saligang batas. Ang panawagan pong ito ay isang malalim na political statement na nagpapakita ng matinding pagkadismaya sa estado ng korupsyon sa ating gobyerno. Kaso lang, sabi nga ni Ronald Llamas sa Attorney Rene Bueno, parang hindi fit doon sa mensahero yung message. Kasi, eto daw si Alan Peter Cayetano, marami ding nadidismaya dito. O kayo, mga manonood po natin at makakapanood pa ng replay nito, kayo po ba'y natutuwa dito kay Alan Peter Cayetano? O kayo po'y nadidismaya? Paki-comment nyo na lamang po. Mabigat tong binitawan na salita nito. At ang akin lang po na dapat kung sino yung nagpo-propose ng resignation, dapat ikaw ang magsilbing modelo. Tama. At ikaw ang maunang magbitiw. Tama. Sa iyong tungkulin. Tingnan natin yung legalidad dito at hindi lang sa patayan ng politika. Handang natin, pwede bang gawin to? Ano ang magiging epekto nito sa ilalim ng 1987 Constitution ng Pilipinas? So, i-discuss natin, ipaliwanag natin yung legalidad ng mass resignation. Yung pangkalahatang pagbibitiw ng lahat ng halal na opisyal sa ating bansa. Pero to be more specific naman, ang panawagan lang naman itong si Cayetano ay para sa presidente, vice-presidente, senators at congressman. Linawin lang natin yun ha. Kasi pagka lahat ng elected, hanggang sa barangay chair sangguniang kabataan, hanggang sa sangguniang kabataan yon, pinakamababang elected public official. Ang munang bahagi ng mungkahi ay ang pagbibitiw ng lahat sa halal na opisyal. Mula Pangulo hanggang sa mga lokal na opisyal. Alam niyo po, ang pagbibitiw sa pwesto ay voluntaryo yan. Hindi mo pwedeng puwersahin ang mga halal na opisyal sapagkat may mandato yan galing sa sambayanan. Sa ilalim ng ating batas, ang pagbibitiw o resignation ay isang kusang loob at personal na desisyon ng isang opisyal. Walang sinuman, kahit ang Kongreso o maging ang Korte Suprema, ang may kapangyarihang pilitin ng lahat ng halal na opisyal na magbitiw sa kanilang mga posisyon. Ang mga halal na opisyal ay may mandato, katulad ng sinabi ko kanina, mula sa taong bayan. Tanging ang kanilang individual na pasya ang makapagpapatapos sa kanilang termino. Maliban kung sila ay may mga kasalanang nagawa at sila ay ma-impeach o matanggal sa pwesto dahil sa mga kasong kriminal at sila ay nakasuhan dyan sa Office of the Ombudsman. Mabigat itong panawagan na ginawa ng ating senador na si Peter Cayetano. Ako yung nagtataka lamang sapagkat siya ay isang abogado. Ngunit ang kanyang panawagan ay wala. Yon ang pinagtatakahan ko dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga tol, mabuti pa yung graduate sa One Ball University. Alam yung sinasabi, no? Yung ating Senate President na hindi abogado, legal ang kanyang opinion. Tapos itong abogado, saan humugot ng legalidad? Walang malakas na basehan sa ilalim ng ating mga batas na umiran sa election laws at maging sa ating konstitusyon. Kung magkataon man na kusang magbitiw ang lahat, magdudulot ito ng isang napakalaking krisis sa gobyerno. Tingnan natin ito sa executive branch. Kung magbibitiw ang Pangulo at Vice-Presidente, nakasaad sa saligang batas sa ilalim ng Article 7, Section 8, na ang papalit ay ang Pangulo ng Senado. At kung hindi maaari, ang Speaker ng Kamara de Representantes. Ngunit kung ang tatlong ito ay sabay-sabay na magbibitiw, wala nang malinaw na linya ng paghalili. Yung line of succession natin, mahihirapan tayo. Attorney, baka pumasok na dyan si designated survivor.
baka ideklara na naman, kasi sasabihin lang naman ni Vice President Sara Duterte, ako'y nakikiisa sa panawagan ni Alan Peter Cayetano na magbibitiw sa pwesto. Pero inaapuin ko ang sarili ko na designated survivor. Nagpapatawa lang ako mga tol, ha? Sana natawa kayo. Joke. Hindi nakakatawa yun, ha? Pero nakuha niyo yung idea doon. No? Kasi itong si Sara Duterte, talagang interesado ito sa posisyon bilang Pangulo ng Pilipinas. Biruin ninyo, nung sona ng ating Pangulo noong 2024, ano ang sinabi niya? She was appointing herself as designated survivor. Kung natatandaan niyo pa yon, no? Ang ibig sabihin, kapag pinasabog ang House of Representatives at nandoon lahat kasama ang presidente, yung designated survivor ang hahalili bilang pinuno ng bansa, wala siya doon. Baka ganun din ang maisip nitong si Sara Duterte. Sa ilalim ng ating konstitusyon, hindi malinaw ang paghalili kapag sabay-sabay nagbitigaw. Ito ay magre-resulta sa isang executive vacuum. Walang mamumuno sa executive branch at tayo ay parang isang manok na pinugutan ng ulo na tumatakbo sa gitna ng kalsada, hindi malaman kung saan pupunta. Ang sabay-sabay na pag-alis ng mga senador at kongresista ay magpapawalang bisa sa tinatawag na quorum. Kung walang quorum, paralisado ang Kongreso at wala nang magsasabatas. Wala nang law-making function. Sa madaling salita, ang mass resignation ay hindi lamang political statement, kundi ito ay magiging pagsira sa pundasyon ng ating sistema ng pamahalaan. Kung sino man ang nagbibigay ng ganitong klaseng suhestyon, wala itong pagmamahal sa ating inang bayan. Tapusin niyo po yung vlog ni Atty. Rene Bueno sa kanyang YouTube channel, ha? Pero gusto kong pagdiinan yung kanyang sinambit na yon. Ikaw, Senator Alan Peter Cayetano, ayon kay Atty. Rene Bueno, wala kang tunay na pagmamahal sa bayan. Pero mo, magpo-propose ka ng ganito, kaguluhan ang mangyayari. Balik tayo dito kay Ronald Llamas. Nakabatay dun sa voluntary resignation. Kung kalahati hindi mag-resign, kalahati mag-resign, ano mangyayari? No? Yung kalahati lang ang magkakandak ng eleksyon. No? So, medyo hindi ganun ka... so, malabo yun. Yung sinasabi niyo snap elections, malabo at this point. Yes. Mukhang purpose lang ni Senator Alan Peter, ipakita yung dismaya, yung pagiging dismaya ng mga tao. Ayun lang inuulit ko, hindi siya yung magandang mensahero ng ganung klaseng ideya. Bakit ka mo hindi siya yung magandang mensahero? Ibig mo bang sabihin ay hindi naman din siya ganun kalinis o kawalang bahid para manawagan nun? Yung credibility niya, oo. Correct, exactly. Yun ang ibig ko sabihin. Yung leadership nila ni Chis Escudero, sila yung dalawa nun ay medyo na-dismaya yung mga tao sa kanilang kondukta sa impeachment. Na-dismaya rin yung mga tao doon sa handling nila nung 2025 GAA or national budget. Sila yung leader nun ng Senado. So, masyado din silang tainted para mag-suggest ng ganyang klaseng political proposal. Maliban walang legal basis at this point. Kung hindi si Cayetano ang kumbaga ay appropriate na messenger, sino sa palagay mo ang pwede nating kapitan na magtatawag ng ganyang klaseng move? Well, maganda dyan ay hanggat maaari, hindi politiko. Hindi nyo na nga dapat pinag-uusapan yung ganyang panawagan. Sana napakinggan nyo na yung vlog ni Atty. Rene Bueno kasi hindi talaga uubra yung ganyang panawagan. Na resignation sa lahat. Baka pwede pa snap election sa President at Vice President kaso lang wala rin legal basis. Pagka nag-resign, katulad ng pinapaliwanag ni Atty. Rene Bueno, mawawala ng line of succession. Hindi na alam kung sino ang mamumuno sa atin. Magkakaroon ng malaking kaguluhan. Kaya dapat wala nang ganitong tanong, Doris Bigornia. Pero syempre, nagtanong kayo, anong sagot dito nitong si Ronald Llamas? Halimbawa, isang obispo. Pero again, wala nga basis sa batas. Tama nga. Walang basis sa batas. Pwede rin dyan, yung mga tipo ni Pico Soto, no? Na wala kang mahanap na taint ng corruption. No? Pero again, I doubt kung magsasuggest sila dahil wala kang constitutional at saka legal basis yung proposal. Pero kung ituloy nila, so illegal yun. Para matuloy yun, dapat kailangan mag-resign. Hindi mag-resign. Sige, tanong, hindi mo mag-resign yun. Tingnan mo, Alan Peter Cayetano, Mr. Senator. Etong host, sino to? Sino tong host na ito, mga tol? Si Alvin Ochico? Hindi naniniwala sa'yo. Hindi naniniwala sa'yo si Alvin Ochico? Hindi ka raw magre-resign. Pakinggan natin yung sinabi niya. Si Cayetano, di magre-resign yun. Hindi mag-resign. Si Cayetano, di mo magre-resign yun. Dapat mauna sana si Cayetano. Ay, nako. Naging masaya ako sa topic na ito, ha.
Anyway, tapusin na natin. Masaya yung topic natin kahit paano, ano? Nakakatawa naman kasi talaga itong maka-Diyos na to. Alan Peter Cayetano, pinatawa mo ako ngayong umaga na to, ah. Pero para mawala yung pagtawa ko, abangan kita mamaya. Ha? I-cover natin yung Senate session. Baka nga naman kasi tumindig itong si Alan Peter Cayetano uulitin na naman yung kanyang paninindigan, no? Na dapat lahat mag-resign at pangungunahan ko ito. Sa araw na ito, October 6, ako, si Senador Alan Peter Cayetano, ay gagawin ng isang ultimate na sakripisyo para sa ating mga kababayang Pilipino. Alam ko, dismayado kayo. Ramdam na ramdam nyo ang pagkadismaya sa aming mga politiko. Kaya sa oras na ito, pangungunahan ko ang pagbibitiw sa pwesto. Sasabihin niya kaya yan? Malabo pa sa pusit. Sa sabaw ng pusit, ika nga. O hanggang dito na lamang. Shoutout po sa inyong lahat, mga tol. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik sa ating programa, sa patuloy niyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now, mga tol. Meron tayong replay ng live stream kahapon. Ipe-play ko after a couple of minutes sa ating Top 1 Rewind. Bye for now, mga tol.